Para sa akin, sa part namin lalaki, agree ako na ako ang gagastos sa lahat. So, nasa sa kanya na kung ano man yung gusto niyang orderin. Pero para sa akin, ang lalaki talaga ang nagpa-press move sa mga pagdating sa bagay na mga ganyan. Kasi malaking points yon para sa babae. Sa akin naman po is hindi siguro ako agree na kung hahatiin po natin yung bill po. Kasi siyempre bilang lalaki po ako po yung nanliligaw sa babae. Siguro para po mas ma-amaze sa akin yung babae po, para bilang nang manliligaw, yung parang gusto kong mapasagot yung babae, magpapaano po ako sa kanya, magpapa-embrace po na yun nga po, bilang lalaki po, ako po ang magbabayad ng bill namin sa kinain man namin or sa mga binili man po namin. Agree ako na dapat mag-share yung babae sa bill pagka lumalabas sila. Kasi syempre nakakaya naman dun sa lalaki, lalo hindi pa naman sila talaga. Kumbaga nanligaw pa lang yung lalaki. Sa akin, o kumbaga sa akin. So okay lang naman na mag-share, wala namang masama. At para samahan tayong pag-usapan ng ilang mga dating etiquette, sasamahan tayo ng isang relationship expert na si Coach Aiza Tabayoyo. Hello, good morning. Good morning. Welcome back. Welcome back, Coach. I feel as gorgeous, but not Oh, yes. really. Pagkatabi ko kayo talaga sa may pressure ako. Bati po muna kayo sa inyong mga followers, taga-subaybay. Hello, magandang umaga sa inyong lahat. And it's nice to be back in kada umaga. Thank you, Coach. Bakit ba kapag dating ang pinag-uusapan, nauuwi lagi sa usapang bayaran, usapang pera? Pag wala po bang karapatan makipag-date ang isang taong walang pera, Coach Aiza? Pwede naman, actually. Ano ba kasi ang dating? Ang dating ay panahon ng magkakakilanlan, getting to know each other. So, madidiscover mo doon kung ang value mo ay kailangan financially stable ang iyong dinedate or yung future lifetime partner. Kasi yun naman yun eh. Nagde-date tayo, hopefully, to find someone na medyo, pwede panandalian, pwede rin for the long haul, diba? Kung value mo ang financial stability, tapos walang pera, di alam mo na kagad. Next. Next. Thank you, next ba yan? Pero pwede mag-date ng mura. Holding hands, lakad-lakad, walking your dog. Tipid. May dala kayong kape na nasa tumbler. Diba? Pwede naman. Or workout date, pwede kayo mag-run together. Yes. Hiking date, yung pagkain nyo, pipitasin nyo na lang sa... Wow, grabe. Nag-forage. Diba? Camping. Oo. Maraming paraan. ways. Pero eto na nga kasi, Dok, pag-usapan natin yung doon sa naging viral na post. Anong masasabi mo doon, Dok? Well, Ay, Dok, tuloy, Coach. Well, agree ako doon sa mga sinabi niyong tatlo kanina, no? Nakakagulat siya, the first sense, no? Pero, and syempre, lahat, ba't pa naman kasi nagpa-take out ka pa para sa aso mo? Pero sinabi lang niya noon na first time niya makakain ng medium rare steak. So, inabuso na niya. So, aminado siya na may pang-aabuso siyang ginawa doon. Ngayon, kung gusto mo pa ng second date, dahil nag-abuso ka sa first date, malamang wala na. Diba? Pero at least naka-enjoy ka ng steak. Huling steak mo na yun. Nakuha ka ng steak. Sabi niya, at least nasulit niya. Yun Nasulit nga niya. lang, pinapabayad siya. Pero nakakahiya. Well, nasa kanya yon kasi pwede naman niya i-insist, ikaw nag-iya. Sorry, hindi ako magbabayad. Salamat na lang para sa aso ko. Pero kung importante sa kanya yung, kasi pwedeng kumalat yun eh. Pwedeng ikwento sa, kahit na hindi na niya gusto yung kadate niya, pwedeng ikwento no, ito, dinate ko to, ganyan yan, ganyan. So magkakaroon siya ng reputasyon or kung worried siya doon sa sasabihin ng iba or ng mga network nung dinate niya ngayon, then she can do the more civil thing of paying her part na pinang-take out niya doon sa kanyang aso, at least, no? Pero, nasa kanya rin yun, kung ano yung gusto niyang iwan na impression doon sa nakadate niya. Eto, Coach, sabi ng mga boys, tama ba po ba na i-assume na laging ang lalaki ang dapat magbayad kapag magde-date? Oo. Delikado na mag-assume ngayon kasi...
Masakit, Hearing Coach. talaga I love it. magagano, diba? Kailangan malinaw lahat. Lalo na ngayon na meron ng gender equality and, nasa gender sensitivity tayo, medyo nababawasan na yung stereotype sa mga kalalakihan. O, diba? Marami kong mausap sa akin, sabihin mo, Coach, dyan, na hindi lang ang mga lalaki na yung nagbabayad. So, parang yung sinabi ni Diana kanina, kung mayaman, di siya magbayad. Yeah. Kung ako mas mataas yung aking nakinikita, yun ang strength ko. So, titingnan natin ano yung kalakasan nung pareho. Pero yung etiquette na usually kung sino yung nag-ask, lalo na kung ikaw yung namili na restaurant, usually, yun yung unang may expectation na magbayad. At least regardless. offer. Kasi ikaw nag-call nung restaurant. Yes. Tapos ikaw nagyaya. Yes. Or kahit hindi, Do. Alin? Coach, kahit hindi ikaw yung nagyaya. Emma? Kahit hindi ikaw yung nagyaya or Pero kung nag-choose ng if it's a restaurant. mutual, tara, labas tayo. Yung mga paano yun? ganyan, ang understanding dyan, medyo split the bill kung Dutch, kung medyo friendly yung dating nung date. Let's get to know each other. Sige, labas tayo. Or may magandang show, puntahan natin. Yung mga ganon na ang event ang pupuntahan. So, hindi siya attempt na, can you go out with me? Pero kung ang tanong, can you go out with me? May I invite you out to a dinner? Pag ganon yung invitation, then most likely, siya ang host. Kung Siya sino yung nagyaya. magbabayad. So, merong Sila ganong nag-invite. expectation. Okay. Hindi ba yan nababago sa iba't ibang generation? Generations. Coach. Ngayon, lalo na ngayon generation, nung panahon ko, automatic lalaki magbabayad. Pangit. Tanungan natin yung mga Traditional men natin dito sa kada squad natin. Na-try nyo na po ba yun? May insulto po ba kayo kung hindi kayo pinagbayad sa isang date? Pwede ba tayo? May ganon din Ayan, kasi. ayan. Meron po bang gusto magbigay ng opinion Si tungkol si dito? Tatay Alfredo, sumagot siya. Sabi niya, oo daw. Meron may kasi nga insulto. talaga Nakaka-insulto po ba? Pwede po bang si Tatay Alfredo. Thanks, Direk. Opo, ma'am. Sige po, tayo po tayo. Opo, ma'am. Nakaka-insulto po sa amin mga lalaki po yung mga ganun. Kasi siyempre, pag halimbawa mag-date sa babae, kailangan lalaki po yung gagastos. Wow. Yan yung generational. Kasi ngayon, in Ano the po bang younger Facebook nyo? Tatay? Tatay Alfredo, sino po yung anak nyo? Hindi niyo po ba kami invite, kumain? Magkakilang din ang news. pag nagtanong ka ng younger na Meron ba tayo baka dito? Ibang Oh, isasagot. Ay, ano Parang katabi niya? si Mark. Si Mark. Ay, Ayan. si Mark nga pala. Si Marco. Mark, nakapag-date ka na ba ever? Never? Umbit naman ni Mark. Ito Good boy sa harap si niya, Mark. sa harap. Nakatakip yung Millennial, name, parang Rico. millennial itong si Rico? Richard. Ano pong pangalan? Ano yung name niyo? Richard. Ikaw ba? For me po, ganun din po, nakaka-insulto po. Bilang lalaki na nag-invite sa isang babae po, nakakahiya po sa lalaki na ikaw nag-invite tapos hindi ka pa babayarin ng babae. Paano pag nag-take out? Yun lang po. Yung parang nabayad mo na yung bill, tapos meron pa siya in order to take Pero out depende the naman aso. siguro po yun kung kaya din ng babae or kaya ng lalaki sabihan mo sa kanya na hati kayo or yung sa take out niya kung papayag yung Tama babae. naman yun. Lalo na nung panahon noon. Thank you, Richard. Thank you, Richard. Yung talagang obvious yung konsepto ng panliligaw. Correct. Which is very Filipino, di ba? Yes. So talagang, dati nga nagsisibak, nag-iigib, talaga maglinis ka ng bahay, mag-isis ka ng mga sahig, di ba? Oo. So meron talagang attempt Yung utusan ng manliligaw. Oo. Meron Ipapakita kasi talaga. May sira yung bubong pakyat, di ba? Mga ganyan. Yan ang mga gusto May- ni Emma. Naman. Di Diba? ba? Pag hindi, kiss. Service special dapat. Oo. Kasi Diba? may attempt magpa-impress. Diba? Kung gano'n talaga. Pero ngayon nga, ang konsepto na ng panliligaw is getting to know you mutually. Both both parties, hindi lang yung mga kalalakihan usually. No? Kasi nakaka-disempower din sa mga babae. Talaga mag-aantay ba ako na may mag-a-ask sa akin ng date? Paano kung type ko siya? So, pwede yung mga babae empowered na rin na mag-ask ng date. And then they're also expected na magbigay, mag-portion doon sa kanilang. Lalo na kung ang dating nga friendly date. Tara, labas tayo, mga ganyan. So,
hindi na rin ganun ang expectation. Pero kung ang value mo, ang pinapahalagahan mo talaga ay money or financial stability or more financial abundance, hinahanap mo yan. So kung ikaw, makahanap ka ng kadate at gusto mo siya at value niya yon, yan ang ipapakita mo kalakasan mo. Pero in the end, kung may issue sa pera during the dating process, lalabas yan. Then malalaman mo, oh, baka he or she is not meant for me, diba? Or I'm not meant for them next. Diba? Kadalasan pa naman, mga marital problems may kinalaman din sa pera. Correct. Umpisa pa lang, may problema na kayo sa financial issues, lalo na pag Kasi in the dating process, yan yung isa sa topic na hindi madaling pag-usapan. Parang, ay, nakakahiya, awkward pag-usapan ng pera, usapang pagmamahalan. Pero kasama po yun. Lalo na yung mga practicalities ng pagkasal na kayo, ang laki-laking factor ng pera. Kung paano mag-handle ng pera ang isa, paano mag-handle ng pera. Yung attitude man lang on money, saving, spending, lahat yan. Dapat inaalam, pinag-uusapan, kinikilala, bago magkasal. Correct. Ang akin kasi sa thinking ko, coach, kanina nga nabanggit ko sa kanila, sa girls, kapag date kasi, dating stage, mas maganda siguro na, yun nga, kapag date, best foot forward yung guys, diba? Pero sana hintayin ng guys na mag-offer ang girl. Hindi yung ikaw magtatanong sa girl na, okay lang bang half tayo? Parang, diba? Hintayin mong girl yung mag-offer. Yung sa akin lang, ha? Kasi yung kusa na lang si babae. Oo. Kasi kapag si guy na nagganon, wala na talaga sa akin. Yun. Sobrang off talaga. For you. Para sa akin. Para sa akin lang naman yun. Para Siguro, sa akin. Also. Iba Diba? Nag-agree lang ako. LSS tayo. siguro papayag na ako dun sa mag-half kami sa bill kapag kami na. Yun. Kapag Yun nga, nakilala yun ko din na nangyari siya. sa amin. Like, magyaya siya yung magbayad, ganyan. And then, may mga panahon na mas okay ako. May mga panahon, like pandemic. Siya naman ang may work, ako wala. So, siya lahat. Pero ang tanong, halimbawa ako, ang nagyaya na mag-date or kumain sa labas. Sabi ko nga, paano yun? Eh di ako magbabayad. Again, you can offer. There's that, Pag kayo that na. expectation. Pag kayo na. Kayo na or... Kayo na or first date? Kapag kayo na. Hindi naman first date. Getting to know stage. Yeah. Dating stage. Oo, Halimbawa, kasi- sabi ko lang, uy, parang masarap yung resto dito. Pag umuo siya, ibig sabihin ready rin siya to Ibig sabihin put the siya na bill. Kasi nag-aya. pang ilang date yun na eh, no? Alam na niya yung preferences mo. So, ang naririnig ko kay Emma, kahit na gusto natin mga kababaihan na mas empowered tayo, we still appreciate chivalry. We still appreciate mga gentleman gestures, mga ganyan, no? Na kung gusto niyo talagang pakiligin yung mga girls, sweep us off your feet, it's still a nice gesture. Pero again, kung makatapat kayo ng babae na medyo wala, independent woman ako. Strong independent I-insist niya yun. Hati tayo, hindi, ayoko mag-independent. I-insist niya yun. So kung ikaw yung lalaki, i-check mo, gusto ko ba to? Gusto ko ba ng ganong klaseng babae? Kasi may mga kalalakihan na gusto nila yung ganon, strong independent woman. So is that something you want to live with or you can put up with? Or is that, naku, baka away lang to, pag kami nagkatuluyan, wag na lang. So wala naman talagang tama or mali. Depende lang talaga sa tao. Especially now, when your preferences will come in, when your values will come in, and you're getting to know each other. Pero of course, the basic rule of respect, manners, is still the same. You're honoring, hindi kayo naman nagbabastusan during the in words or again, no assuming. Ask, always ask in a nice way, polite way. You will never go wrong. Basta basic manners and respect. So, Coach, yung in the case of that viral video or post, dapat po ba, they had na lang conversation right there and then, imbis na they took it out on social media pa, yung mga reklamo nila na parang, bakit naman kasi, doon pa naglabas ng sama ng loob. Sana doon pa lang, at habang nagbabayad, can you settle the one for your dog? Because I didn't ask your dog for a date. Yeah. Only you. Or you, I didn't ask your 9 cats. Go out with me. I think the more respectful way is the girl should have asked,
can I order something for my dog? Is it okay? Oo nga. Given na ayun. hindi nga niya yung ginawa, Oo. can the guy protest and say, teka lang naman, bakit pati buong pamilya mo, in-order mo, or mga alaga mo? Ako going back to that situation, siguro if I was the guy, hi, sorry ha, may budget ako for our date, pero parang hindi kasama sa budget ko yung take-out aso, for the dog. Lalo na kung steak yung take-out for the dog. I think that's a diba? more honorable way of tackling it than airing it out later on social media. Kasi tapos na di ba? Diba? Yes. Maganda nga yun. No? Yeah. Diba? You just kailangan mo talaga ng lakas ng loob para sabihin yun face to face to the person you're dating. Diba? Which is always naman the challenge, no? Lalo na pag early stage, medyo may awkwardness, pakiramdaman, hindi outright, hindi specific. So again, learning lesson for you, ano yung itsura mo pag nakikipag-date ka na ng kasama ng ibang tao, and learning lesson, ano yung kiniinisan mo, ano yung gusto mo, ano yung nakakakilig sa'yo. So all of that is part of dating, no? Which is exciting. Yes. Pero still tricky kasi hindi ka pa pwedeng you're fully yourself kasi medyo you're may konting you're putting your best foot forward, so as you said earlier. Pero as you get to know each other better, medyo magre-relax na yan. Yung front na pinapakita, and you'll be more yourself. Malamang yung dalawang yan, wala na talaga. Wala, hindi na yan. Pag nakita yan sa mall, ganito na yan. Kaya Coach, maraming salamat sa oras mo ngayong umaga. Sana ay may napulot ang ating mga singles out there para hindi na nila pagdaanan ang ganitong klaseng mga problema. Doc, Coach, kindly remind our kadas kung saan kanila pwedeng i-follow. Ginagawa ka namin doktor. Correct, ang daming doktor na. For any relationship queries o gusto nyo ng one-on-one consultation, you can reach us at our Facebook page, The Love Institute. May mga programs and seminars din po kami doon para mas masaya ang inyong mga buhay pagmamahalan. Wala na pinag-aawayan. Right. Maraming salamat, Coach Aiza. At sa pagsama sa ating kwentuhan ngayong umaga, sana po ay marami pong nakapag-take down ng note sa ating mga kada para maiwasan po ang mga susunod na red flags pagdating sa pakikipag-date. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!